kapwa-tuwa dahil kaming dalawa pareho pang buhay. Hindi ho dahil sa pagkanulo, kundi dahil sa sindikato, sa mafia ng Davao Mafia, na kami ang biktima. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Dahil po dyan, sa Davao Mafia, and their purpose to save the Queen in order to become the next president. Anong oras ka pumunta doon sa kwarto ni Jimmy Guban? Hindi ko na po ma-recall nung oras, Mr. Chairman. Hindi, bata ka pa naman, Mr. Paul Gutierrez. Do not say lies. Hindi po ako nagsisinungaling, Mr. Chairman. Ano talaga ang sinabi sa'yo ni Mr. Paul Gutierrez? Kasi puro kalokohan yung sinasabi niya eh. Your Honor, he threatened me na pag binanggit ko ang pangalan ni Michael Yang, Pulong Duterte, Mans Carpio, and his boss, Bini Antiporda, mapapamadali, mamamatay kaagad ako, kasama ang pamilya ko, lalo na kung ako ilipat na kaagad sa Pasay City Jail. So that is their plan. Magandang hapon po, Colonel Lacerto. Magandang hapon po. Kanina, nag-interpellate yung isang kuliga ko rito. May binanggit ka na may patong sa ulo mo na 50 million pesos. Di po ba? Opo. Sa tingin mo, Colonel Lacerto, bakit naisipan mong nasabi mong meron kang patong sa ulo mo na 50 million pesos? During po nung hearing sa Blue Ribbon, lumabas na po yung informasyon na yan na meron na pong patong yung ulo namin. Kami po ni Director Pardo. At talo na nung lumabas yung matrix laban sa amin, na ako yung nasa taas, nasa baba sila Director Pardo, Lito Perot, at Jerry Liwanag, na iba pang kasamahan namin. So, noon pa po, yung hearing pa lang po ng Senate sa Blue Ribbon, meron na pong patong yan. Sa tingin mo, Colonel Lacerto, sinong may pakana na patungan yung ulo mo ng 50 million pesos? Si Presidente Duterte po, saka si Bongo. Sa anong rason po na plano kang ipaligpit? Dahil po dun sa ginawa kong report, na-discover ko yung kanilang koneksyon kay Michael Yang saka kay Alan Lim, kay Lin Wencio. Okay, Colonel Lacerto, gaano ka nakatagal sa serbisyo nung nandun ka pa? Nagsimula po ako as cadet, 1984. Graduate po ako 1989. So, ganun po kahaba ang aking pagsiservisyo po. Kailan kayo hanggang kailan anong taon kayo hanggang nagserbisyo? Hanggang 2018 po. According to the reports, kayo po ay na-dismiss sa serbisyo? Opo, dahil po doon sa AK-47 na ibinibintang sa akin na ako nag-smuggle at ako nagbigay sa NPA. And marami din ang nagkakusa sa inyo, may mga nag-file ng kaso po sa inyo. Totoo po ba yun? Ang nag-file lang po ng kaso sa amin yung tungkol diyan sa magnetic lifter na inimbestigahan namin. Kilala niyo po ba si Jimmy Guban? Opo. Siya po yung aking kinakausap o counterpart sa Bureau of Customs. Isa ba si Mr. Jimmy Guban na nag-akusa sa inyo? Siya po yung testimony po niya ang naging basis. Actually, Colonel Lacerto, nung first hearing ng Quadcom, isa si Mr. Jimmy Guban na nag-testify doon sa Quadcom sa Pampanga. Nagbigay po siya ng sinumpaang salaysay. Base doon sa sinumpaang salaysay niya, sa paragraph 9, binanggit po ang pangalan ninyo. And I'd like to read it in toto para maintindihan ninyo. Between the months of May and June 2018, Colonel Eduardo Acerto shared to me additional intelligence report about shipment of illegal drugs at the Bureau of Customs, and that through profiling, backtracking, and tracing of documents, we were able to find out overstaying cargoes, one of which
was the Vicaba trading shipment. Upon discovery thereof, I instructed my staff to verify an improper consignment, etc., etc. So, kayo po ang nagbigay ng intel report kay Jimmy Guban regarding this container na overstaying ng Vicaba Trading? Opo, at binigay ko rin po yan the same information kay Director Pahardo ng PIDEA. Tapos ito po bang container ng Vicaba Trading, dito nakalagay yung dalawang magnetic lifter? Opo, yun po yung nakuha. Saan nyo nakuha yung intelligence report? Binigay po ng confidential informant. And then, nang nag-usap kayo ni Jimmy Guban, ano pong sinabi mo sa kanya? Binigay ko po yung informasyon. Sabi ko, hanapin kung nandyan. Pwede mo bang i-detalye dito yung intelligence report na binigay mo kay Jimmy Guban para naman malaman natin ano talaga eksakto ang sinabi mo sa kanya? Dahil ito po ay para malaman natin kasi doon sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, nakakonekta po dito po yung mga pangalan nila Michael Yang, yung Davao Group, at kung sino-sino pong iba. So gusto ko rin po namin malaman sa bibig ho ninyo, ano ba talagang nalalaman ninyo parte dito sa yung illegal drugs na shipment na worth 6.2 billion pesos? Ano ba talaga yung eksaktong sinabi ninyo kay Jimmy Guban? Bago ko po na-discover yung Vicaba, ay nagbibigay na po ako ng information sa kanya. Pag meron ako natatanggap information na meron dumarating, binabato ko po sa kanya. Nung sa kanya is merong dumating na allegedly abandon na. Ang nakalagay doon sa bill of lading as door frame po yata yun eh. So ang ano ko sa kanya is hanapin yung abandon na na container van. Parang ibinigay ko yata sa kanya ang number nung bill of lading yata eh. Hindi ko na po matandaan yung eksaktong mga detalye. Pero may-ari ba ng shipment yung Mr. Pony Chen? Actually, hindi po siya yung sa intelligence report ko po, ang may-ari po ay ang lumalabas po sa akin is Taiwanese. Pero kasi po yung based dun sa backtracking na nung mahuli, kung sino yung nag-rent, kung sino yung nag-utos sa Vicaba, doon na po lumabas yung pangalan na yung sinasabi niyong pangalan. So hindi ho ninyo ma-ascertain na itong si Pony Chen nga ang may-ari ng nung container? Hindi po. Ano na po yan, yung backtracking investigation na po yung lumabas yung pangalan niya. Anyway, na-establish na po natin, Mr. Chair, na ang nagbigay ng information kay Jimmy Guban regarding the shipment of illegal drugs came from Colonel Acerto. Ngayon, doon sa sinumpang salaysay ni Jimmy Guban, may binabanggit siyang mga personalidad. Una, si Benny Antiporda. Kilala niyo po ba itong si Benny Antiporda? Nag-meet po kami ni Benny Antiporda nung nagsisimula na po yung Blue Ribbon hearing sa Senado. Ngayon, ano naman ang participation nitong Benny Antiporda dito sa illegal drug na shipment? Ano po uli? Pakiulit po. Colonel Acerto, sinabi mo po kanina, tinanong kita kung kilala mo itong si Benny Antiporda. Kasi itong si Benny Antiporda, isa po itong personahe na binabanggit ni Jimmy Guban sa sinumpang salaysay niya. Ngayon, ang tanong ko, sa information mo, sa intelligence report mo, ano ang partisipasyon nitong si Mr. Benny Antiporda dito sa shipment ng illegal drugs? Wala po. Kinausap po ko ni Ben Antiporda
ng aming pag-uusap is parang kausapin ko si Jenny Guban na wag banggitin yung pangalan ni Charlie Tan. So kinausap ka rin ni Benny Anteporda na pagsabihan si Jimmy Guban na huwag banggitin yung mga personahe. Ganun po ba? Ganun pagkakaintindi ko Si sa- Charlie Tan lang po. Ano naman itong si Charlie Tan? Anong connection ni Charlie Tan dun sa illegal shipment? Actually, hindi ko rin po alam. Ang sabi lang po ni Benny Anteporda is hindi daw po involved yan si Charlie Tan. Hindi ko naman po, wala po akong information tungkol kay Charlie Tan. Okay, Ang gusto but lang anyway, sabihin sa akin is sabihan si Jimmy Guban na according to your huwag banggitin siya. yes, Colonel Asiento, okay na yon. Basta it is on record, according to your testimony just a few minutes ago, that indeed, nagkausap kayo ni Benny Anteporda, and Benny Anteporda told you not to mention a Charlie Tan. Okay, now, kilala mo ba itong Paul Gutierrez? Ay, hindi po. Hindi mo kilala to. Itong si Councilor Nilo Small Abiliera, kilala niyo po ba ito? Hindi po. Hindi ko po Hindi kilala. din. Wala kang alam na mga impormasyon tungkol sa mga individual na ito. Maligayang pagdating sa Team Sam TV, ang inyong maasahang source para sa mga pinakasariwang balita at kaganapan. Kaya, i-click na ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang bell para ma-notify kayo sa tuwing may bago kaming video. Team Sam TV, inilalapit kayo sa mga balitang kailangan ninyo, araw-araw.